Naghuhugas ng kamay na puno ng dugo si Yuji Itadori. Isang malaking demon ang nais siyang kunin kaya tumalon sa kabila at nagparkour sa mga gusali at hinabol ng mga kalaban pero nagawa pang kumain ng tsokolate. Nahuli siya ng cursed spirit saka lumipad at pinatagos siya sa isang gusali. Biglang nahulog ang cursed spirit na inatake pala ni Yuta pero ang target niya ay si Itadori. Sa nakaraan ay nagtungo si Naoya sa Zenin Castle at nandoon din sila Jinichi at Ogi na nainis sa kanya dahil sa talas ng kanyang dila. Dumating ang abogado na sinabing patay na ang ama niyang si Naobito kaya binasa nito ang huling kahilingan. Sinabi nitong si Naoya ang susunod sa kanyang pinuno ng Zenin clan. Subalit kung sakaling mapahamak daw si Gojo ay tutuparin ang pangako kay Toji Fushiguro na si Megumi ang magiging pinuno. Kaya nagalit si Naoya at sinabing papatayin niya si Megumi. Samantala naalala ni Itadori ang mga karahasan. Nag-alala naman sa kanya si Choso na umaaktong kuya nito. Samantalang ang bida ay nag-aalala dahil may binabalak daw si Sukuna na gamitin si Megumi. Dahil marami siyang napatay ay ayaw na rin niyang magbalik sa Jujutsu High. Nang lumabas siya ay pinag-uunahan siya ng mga cursed spirit. Ngunit tumalon siya at pinatay ang isa nito kaso tinamaan siya ng isa na sinuntok niya kaya sumabog. Tapos muntik na siya ng isang special grade kaya nag-parkour dahil napakarami ng humahabol sa kanya. Tumakbo siya hanggang sa makarating sa isang tunnel at sa kanyang hudyat ay umatake si Choso na pumatay sa mga ito pero tatamaan siya ng isa na napatay ng ating bida kaya napahanga si Choso. Bigla namang dumating si Naoya na naghahanap kay Megumi. Pero dahil wala na si Gojo ay nais niya na ring patayin si Itadori pero gagamitin niya daw muna para lumabas si Megumi. Bigla itong nag-teleport at binugbog ang bida pati na si Choso. Kalaunan ay naramdaman nila ang aura na katulad ng kay Gojo saka dumating si Yuta Okotsu na nakilala ng bida na isang special grade sorcerer. Giit ni Naoya na magkakampi sila. Nais ni Choso na tumakas ang bida dahil siguradong mamamatay siya sa mga ito. Pero nang tumakbo ay nakailag si Yuta kaya si Naoya lang ang napigilan niya. Na minaliit naman ang teknik niyang blood manipulation. Samantala nahuli na ni Yuta si Itadori. Pero nakatakas ito mula sa kanyang espada. Ngunit di tumigil si Yuta at tumalon ng bida na sinundan rin ng special grade sorcerer na napansin ng bida na napakalakas ng cursed energy. Saka nagpatuloy sa pag-atake at naalala ng bida na mas magaling ang sorcerer ay mas mahirap ma-predict ang kilos nito. Sa kanyang pag-ilag ay nakakuha siya ng kutsilyo saka naalala ang bili ni Gojo kaya nilagyan ito ng cursed spirit at nasalag ang espada subalit napinsala siya at naputol ito pero naputol din ang espada. Gayunpaman ay sumugod pa rin ang bida kaso nahuli siya ni Rika. Kaya naman tinapos na siya ng kanyang executioner. Nalaman ni Sukuna ang nangyari sa kanyang vessel samantala binubugbog ng malupit ni Naoya si Choso hanggang sa mawasak ang pader pero di pa rin natutumba si Choso. Nalaman ni Choso ang paparating na atake ni Naoya subalit napinsala pa rin siya nito ng patalim na nilinis niya ang dugo. Naiinis din si Choso dahil galit si Naoya sa mga kuya nito dahil mas mahihina daw ang mga ito sa kanya. Pero sinabi ni Choso na baka utang na loob niya rin ang lakas sa mga ito na pinandirihan naman ni Naoya. Kalaunan ay dumating ang napakaraming dugo kaya nagtaka si Naoya kung ba't di pa ito namamatay. Habang umiilag si Naoya ay pinapaliwanag na nakakalikha pala si Choso ng dugo sa pamamagitan ng cursed energy. Saka nahirapan siyang kumilos dahil pinatigas ni Choso ang dugo sa damit nito. Pero buong loob pa rin siyang sumugod gamit ang kanyang teknik kaso na trigger ang mga dugo sa paligid kaya para siyang pinagbabaril ng matinding teknik ni Choso. Bagsak na si Naoya at tatapusin na sana ni Choso ang kanyang kayabangan. Ngunit dumating si Yuta na pinatulog lang kaagad ang tumalo kay Naoya. Hindi rin kinakaya ng kanyang katawan ang mga dugo na pumasok sa kanya kaya napagtanto na hindi isang tao si Choso. Kaya nakipagkasundo si Yuta na pagagalingin siya gamit ang reversed curse kung magre-report siya sa higher-ups na namatay na si Itadori. Naalala ng bida ang kanyang amang si Jin. At ang lolo niya ay tutol sa relasyon nila Jin at Kaori dahil namatay na daw si Kaori. Saka ipinakita si Kaori na ina ng bida na may katulad ng marka sa noo ni Suguro Geto. Nakiusap naman si Jin na huwag magsalita ng ganon dahil baka matandaan ito ng sanggol. Nang magising ang bida ay naiyak sa saya si Yuta. Dahil nakiusap pala sa kanya si Gojo Sensei na protektahan si Itadori. Sa nakaraan ay sinabi ni Gojo na kung may mangyari sa kanya ay alagaan ni Yuta ang mga estudyante niya. Pero di lubos maisip ni Yuta na may masamang mangyayari sa sensei.
Nagtataka si Yuji kung paano siya nabuhay. Sagot ni Yuta na gumamit siya ng reverse curse technique pero akala ng higher-ups ay patay na siya sa pangalawang pagkakataon ngunit alam niyang matutuklasan din sila. Kaya tinanong ng bida kung ba't siya nagpapakahirap na iligtas siya. Giit ni Yuta na mahalaga kasi si Yuji sa mga taong mahalaga sa kanya. Minsan din daw siyang namroblema sa kapangyarihang di niya makontrol. Ngunit napagtanto na siya ang nagdala nito sa sarili. Nagsisisi pa rin ang bida nang dumating si Megumi na niyaya siyang bumalik sa Jujutsu High habang mahina pa ang barrier. Subalit di pa rin matanggap ng bida na napakarami niyang napatay. Kaya sinabi ng kaibigan na di niya kasalanan ang lahat at hindi sila mga bayani kundi mga salamangkero kaya walang makakapanghusga sa kanila. Isa pa ay wala na rin daw silang oras sa sarili dahil marami pa silang ililigtas na mga tao. Saka humingi si Megumi ng tulong sa ating bida. Dahil nag-set up daw ng calling game o isang death game si Noritoshi na isang death game at napasama ang ate ni Megumi na si Sumiki. Pinaalala ni Yuji ang masamang plano ng Sukuna ngunit kahit kainin daw niya ang 5 pang natitira sa 20 daliri ng Sukuna ay makokontrol niya pa rin ang katawan pero kapag nakontrol daw siya ng Sukuna ay huwag magdalawang isip si Yuta na patayin siya. Giit ni Megumi na kailangan nilang makausap si Tengen-sama upang itanong kung paano marerelease si Gojo sa Prison Realm at kung ano ang layunin ni Noritoshi sa paglikha ng calling game dahil ito ay isang uri ng terorismo. Nagtanong si Itadori kung anong sabi ni Yuki. Sagot ni Megumi na plano ito ni Yuki na nagtatago din ngayon sa Jujutsu High. Problema nila kung paano makakarating kay Tengen dahil 1,000 pinto ang patuloy na nagsha-shuffle at isa lang ang patungo kay Tengen. Nagtanong din ng bida kay Kugisaki pero napagtanto niya sa ekspresyon ni Megumi ang nangyari. Biglang sinabi ni Choso na meron siyang plano para makarating kay Tengen-sama. Nakarating sila sa isang sikretong silid sa Jujutsu High kung nasaan si Maki na puro peklat ang mukha at nandoon din si Yuki na sinabing nakaligtas si Maki dahil sa lakas ng katawan nito. Nagtanong si Maki kung paano makakapunta kay Tengen-sama kaya pinaliwanag ni Choso na gagamitin niya ang pakiramdam sa mga katawan ng mga kapatid na napaslang na malamang ay nasa Forbidden Vault na malapit sa tirahan ni Tengen. Kaya naman nahanap niya ang tamang pinto na pinasok nila at sumakay sila sa elevator. Sa ibaba ay nakita nila ang mantsa ng dugo at sinabi ni Yuki na ito ay mula sa 12 years ago na pinagmulan ng kaguluhan. Nang makarating sa main hall ay walang makita dahil nire-reject daw sila ni Tengen. Kaya uuwi na sila subalit nagpakita na rin si Tengen-sama.